Sinabi po ng Constitution yan eh. Kaya nga po, ang purpose talaga ng 1987 Constitution, which was enacted after doon sa pag-topple down doon sa former dictator, it provided certain safeguards. And one of which ito. Kaya nga, para hindi magamit sa politika, itong rule is that it's okay. If that is the case, then 2/3 of all the members of the Senate. Itong si Senator Marcoleta, patungkol po sa ginawa ni Senator Joel Villanueva na nag-over the backward, at itong si Cheese Escudero na nag-over the backward. Nagsalita na po itong si Senator Marcoleta. Sinabi ni Senator Marcoleta, ito yung nakakatawa, okay? Dahil alam naman po natin ang ipinagmayabang nitong si Ombudsman Remulla patungkol po dito kay Cheese Escudero at ni Senator Joel Villanueva, na nagmamayabang pa itong si Bonjing Remulla na hinog na yung kaso. Hinog na yung kaso. Hinog na raw. Remulla, nasaan na ngayon yung warrant of arrest nitong si Cheese Escudero at si Joel Villanueva? O nasaan na yung kaso nila? Hinahabon ka ngayon ng taong bayan, biglang nawala si Cheese Escudero at si Joel Villanueva. Hindi na pinapansin ni Remulla. Alam niyo ba kung bakit? Kasi nag-over the backward na. Isa lang ang solusyon, na kapag meron ka pong tinatawag na kaso sa administrasyon, bumaliktad ka lang, mawawala na yung kaso mo. Kasi nga nag-over the backward na si Cheese at si Joel, di ba? Hinahanap na ng taong bayan yung kaso nila. At heto po ang nakakatawang sinabi ni Senator Marcoleta. Ito dahil sa pagsanib na sa kanila, meaning to say nag-over the backward yung dalawa, dahil sa pagsanib sa kanila, nawala na po siguro yung mga kaso nila. Nawala na po siguro. Sabi ni Marcoleta. Baka sila po ay hindi aasuntuhin. Mauuna pa akong aristuhin. Tama ka. Tumpak na tumpak talaga yung sinabi mo, Senator Marcoleta, di ba? Kasi una itong nag-ingay si Boying Remulla dito sa dalawa eh. Pero mas mauna pa si Marcoleta. Marcoleta, kung gusto mong mawala yung kaso mo kay Ombudsman Remulla, mag-over the backward ka rin. Pero hindi yan kaya eh. Hindi yan kaya ni Senator Marcoleta mag-over the backward kasi may prinsipyo itong taong ito eh. Doon sa mga kasama namin dati na nangako na maging intact kami, walang hiwalayan, walang maghuhudas, pero napansin ninyo kung sino pa yung naghudas? Grabe, no? Talagang itong si Cheese Escudero at itong si Joel, hudas talaga. Kaya pala, yung nakita ko yung video ni Senator Joel Villanueva, nilapitan niya si Senator Marcoleta, parang kinomfort niya doon eh, yung unang dumating ni Joel. Nakita ko yung body language ni Senator Marcoleta, parang wala na siyang gana ni Joel. Hindi nga niya masyadong pinansin si Joel at that time. Parang duda ko doon na sorry itong si Joel. Pero hindi na pinansin ni Senator Marcoleta. Parang hinayaan na niya lang. Pero I know deep inside, si Senator Marcoleta, sinabi niya talaga, traitor ka talaga. Yun ang ating analysis, opinion natin yan. Siguro nasabi yan ni Marcoleta, traitor ka talaga. Kasi sabi niya dito sa last sentence niya, pero napansin ninyo kung sino pa yung nanghuhudas. Diba? Kasi noong meron na po silang majority 13 ni Cayetano Black, kung maalala ninyo yon, nagkagulo pa nga doon sa Senado nung inaresto si Senator Bato. Itong dalawang ito, si Cheese at si Joel, kung ano-anong mga pinagsasabi na, intact tayo. Dapat intact 13 tayo. Cheese Escudero, Senator Joel, ano na? Wala rin pala kayong mga bayag eh. Di ba? Yan ang problema natin. Tama si Marcoleta. Mas mauna pa siyang makasuhan, maaresto dito sa dalawa. Ito. Panoorin natin. Wait muna. Pakiulit mo yun na yun. But I'll give a disclaimer first. No? Of course, I said in my statement as well that I accept the decision. No? And I accept the penalty. I am not likely to file an MR. I knew what I did was wrong as a lawyer. I also said that as a brother, I will do what I did again. Because iba yung... Sige, paliwanag ka. Suspended ka. Sige, magpaliwanag ka. Pagiging brother ko sa pagiging lawyer ko, no? So, may defense of my family. Pero yung sinasabi mo, Mami Chu, ikaw, nagagandahan ka sa statement ko, thank you so much. Ako lang naman, ang aking panawagan sa Korte Suprema is... Ito na, nandadamay na siya sa kanyang pagka-suspended. Ito, panoorin ninyo. A small fish like me can be suspended for cursing, and I know that is wrong.
I just hope, because I live in a context, in a democracy, that was, with all due respect to my co-host, Attorney Jimmy, no, that had President Duterte in it. And President Duterte changed a lot of things, no? He impacted our Tingnan niyo yung reaction ni Jimmy Bundok. Parang naasar siya. world so much. So, kung I was penalized for cursing, I just don't know why many people similarly situated to me, if not higher, in a higher position or with a higher duty, I just hope they also get their fair share of accountability. Yes. So, baka sabihin ng iba namumulitika ako, baka sabihin ng iba aboutism. Maybe, I would concede, maybe it's what aboutism, but it's it's the elephant in the room. Yeah. I'm cursing on social media, nasuspend ako, and there's no denying that anymore. But we can't also ignore that many other lawyers have done worse things than me. Yes. I feel you. And that is not to disrespect the Supreme Court. It is just the elephant in the room Well. that I had to say. Pero ito tanong ko ngayon. Ipakiulit mo yung na yun. But I'll give a Lawyers, ito po. Pakinggan natin. Mali ng reorganisasyon dyan po sa Senado. Patunay ba yon? Tingin mo, patunay yon na mali yung kanilang unang naging reorganisasyon, attorney? Merong nagsasabing gano'n, no? That because of this organization, it is tantamount to saying na, well, they are creating the right way right now, no? But definitely, nung nakuha po nila yung 13 Admar, is yun na po ang legitimate process. Tama po yun, no? Na nagbotohan sila at naging Senate President ng Sig Gatchalian, tapos then reorganize yung committee. Ang tanong dyan from special session, ano yung mga actions na pinagagawa nila? Ito pong bagay na ito, valid po ba? Kasi ang dapat nating malaman is that dapat pa bang i-resolve ng Supreme Court ang kaso as to somehow give us some guidelines ba? At saka to determine at the time noong June 3 na nag-declare sila na 12 ang quorum, tama po ba yun? No? So, tama. In a sense, dun sa question mo, it is somehow parang sinasabing, okay, we recognize the fact in order to set the record straight, gagawin na lang namin itong reorganization in the proper manner wherein we get 13. Okay? So, pwedeng argument po yun. And I agree with you, that could be a possible argument na gagawin. Opo. And masyado bang delay na yung paghingi ng saklolo doon sa Korte Suprema? At sa makaraming pagkakataon ba, maglalabas pa rin sila ng paliwanag kahit na may tuturing ng moot and academic ang magiging desisyon nila. May papaliwanag pa rin ba doon kung ano yung naayon sa konstitusyon? Yes po, there are several times and instances where in the Supreme Court, even if it's naging moot and academic na, because of a superseding event that transpired during the resolution or dependency of the case, sabi nila is that but we have to resolve the matter in order to be used as a guideline in the future. So I would believe that the Supreme Court should do that. Why? Because ang issue kasi noong Avelino versus Cuenco na binaba nila yung quorum into constitutional denominator into 22 para nakuha ng 12 as a quorum is a very important matter to be discussed with, no? To be resolved. No? Otherwise, kung wala pong guideline na ipapataw sa Supreme Court, at the end of the day, pag gagamitin naman niyang argument, which as we see, na parang yan po ang ginagawa ngayon na argument no, sa kabila, yung allied, no, tsaka prosecution, na parang they're attempting to lower down the threshold, well, matutest na naman itong issue. Magpa-file na naman ng bagong relief, no, ng action sa Supreme Court to seek that relief. Babalik-balik lang. Dapat sa akin, no, in my personal opinion, i-resolve na para magkaroon po ng guidelines na po ang Senate as well as the Senate Impeachment Court at malaman po ng publiko kung ano ba talaga ang rule, no? Strict ba talaga ang 2/3 of all the members of the Senate? Ano ba ang ibig sabihin ng members of the Senate? Kasi maraming naman member lang daw. Tapos meron pa dang nabasa ako, napanood ako na interview ni Justice Acuna na yung doctrine of disentitlement dahil fugitive, no? Kaya pwede daw bumaba, no? But these are opinions, no? Ultimately, it should be the Supreme Court that should decide on this matter. Kaya nga, sa akin, even if possibly mag-decide po as moot and academic, the Supreme Court must still at least give a clear-cut guidelines now to the Senate so that at sa Senate Impeachment Court para hindi po tayo mawala, no? Hindi na po magkakagulo, hindi na po magkaroon ng confusion. Opo. Pero meron din bang pagkakataon na walang explanation din yung Korte Suprema? Yan ang problem, no? I hope they could make a resolution before the proper impeachment trial. So kung ako, if possible, dapat unsolicited advice on the part of nila Cayetano is that they should file an urgent manifestation or motion to at least resolve this issue before the coming of this impeachment trial para magkaroon na ng guidance, no? And probably establish the rules, no? Kasi kung hindi po magawa yan, and what if the Supreme Court says, I need time para more oral arguments? What will happen to the impeachment proceedings? So, madi-defer ba siya?
ma-archive for the meantime or masususpend para to give way to the final interpretation of the Supreme Court on this matter. Dapat po kasi itanong. In fact, meron nga sinabi si Congressman Luis Romar na dapat maganda itong itanong sa Supreme Court kung ano ba talaga ang constitutional threshold, ano ba talaga ang constitutional denominator. Members of the Senate, 24 po ba talaga? Ano ba ang ibig sabihin ng isang senator na na-detain or nagtatago or sinasabi nilang fugitive, ima-minus po talaga yan sila sa denominator. Dapat po magkaroon po talaga yan kasi two sides enforcing, saying na hindi because dapat fix talaga ang sinabi ng Constitution. Wala namang ibang interpretation. Kahit na anong baliktad-baliktarin mo, kahit na itanong mo ang AI, ChatGPT, Gemini, what is 2/3 of all the members of the Senate, ang sagot sa iyo is that kapag ang members of the Senate are 24 and the 2/3 which is 16. Kasi member pa man ng Senate si Jingo Estrada as well as si Bato de la Rosa. Opo. Yung ano din, itong pagkaka-suspend kay Senador Jinggoy Estrada, may pahayag kasi si Gatchalian na automatic daw, pati yung kanyang pagka-senador. Mababakante ba agad yung kanyang pagiging senador? Maliban lang sa yung function lang ba niya as a senator o yung pagiging senador niya? Kumbaga, mawawala na yung Senator Jinggoy Estrada na lang kasi suspended siya ng 3 months. No. It would not, no? He is still a member of the Senate, no? Because as we see, as you know, the only way po na matanggal siya as member of the Senate through death, resignation, expulsions, no? Doon po, no? Or a clear-cut statement from the court na he's no longer a member of the Senate, no? Until such time na Pero kahit bali-baliktarin ninyo, tumambling man siya o hindi, membro pa rin siya ng Senate. Si Jinggoy. Luistro, makinig ka. mangyari yan siya, member pa rin po siya ng Senate, no? So dapat counted pa rin ang kanyang as number man lang para Correct. sa constitutional denominator. While it is true that he may not function, he cannot vote, he cannot attend the impeachment proceedings, hindi siya makapag cross-examine or hindi mag-clarificatory question, participate in the proceedings. Nevertheless, yung iba po kasi yung trabaho niya na hindi niya pwedeng gampanan at iba rin po yung number as stated in the Constitution. Kasi sinabi po hahabulin niyo talaga yung numbers ng 24 that all members of the Senate rule. So, and take note that ito pong preventive suspension is never and not a penalty. Ano po ito siya? It is a preventive measures for the purpose of preventing influence of the witnesses or yung tampering of evidence, no? Kasi kung pag ikaw magpapatuloy rin sa trabaho mo, despite na baka may kaso ka, it is possible daw baka mag-influence ka ng witness, mag-tamper ka ng evidence kung sakaling you are still functioning as such, no? Therefore, it is just a preventive measure. Kaya nakita mo, 90 days lang, no? And it is not, as I said, a sort of penalty para ma-remove na siya as senator. Totoo po, ma-remove ang kanyang work. At siguro hindi siya makapagtrabaho, hindi siya However, as a senator, as a sitting senator, he is still, no? And he is still part of the counting ng members of all the members of the Senate. He is still a member of the Senate. Opo, meron namang sinabi itong si Senator Ping Lacson. Meron siyang nananawagan sa SC sa posibleng pagbabawas ng bilang ng senator judges. Nagbabala kasi siya na maaari daw mawalan ng saysay ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung siyam o higit pang senador judges ang makukulong. Ito kasi yung mga nababanggit na bilang ng posibleng makulong o makakasuhan. Binanggit ni Lacson yung kaso ni Estrada, ano pa ito? Kung 15 senador na lamang maaaring bumoto at kinakailangan 16 na boto para sa conviction, maaaring formalidad na lang daw yung pag-absuelto sa Vice Presidente. So kung matotoo man na makulong itong siyam, tama si Senador Lacson nito na parang automatic absuelto si Vice President Sara Duterte. Well, that is the price, no, for the actions made by politically persecuting this allied of the Dutertes, no? That is true, no? Now, ang problema man kasi, the question is that, bakit kasi ginawa itong ganitong bagay, no? At bakit po pinagpapailan left and right? Bakit po pinagpumilit, no? I am saying this to the executive department kasi sila man talaga ang nagpo-push nito, no? And diyan po ang consequence, no? Now, we cannot replace the Constitution by an opinion saying na magiging formality nila ang trial because mababawasan kapag nakakulong itong lahat. Sinabi po ng Constitution yan eh. Kaya nga po, ang purpose talaga ng 1987 Constitution which was enacted after doon sa pag-topple down doon sa former dictator, it provided certain safeguards. And one of which ito. Kaya nga, para hindi magamit sa politika, itong rule is that it's okay. If that is the case, then 2/3 of all the members of the Senate. Ang way na kung kanyari, binaba ito ng ganito. So imagine, that would be disadvantageous to the part of the person being politically persecuted. So, since the Constitution is there, parang sinasabing, kasalanan niya na nagtutulak na ganun ang kanilang style, yung political persecution, pakulong nila left and right yung mga tao, no? So, nadalo na pag-alay doon sa ini-impeach, no? So, that is yung consequence po ng mga actions nila. Now, I would like also to relate that yung ikukulong, I would always believe that hindi lang dapat yung mga
dito sa political enemies. Dapat po, kasi may pending cases po yung nagtumbling. For example, si Chis Escudero in Villanueva, dapat po ituloy din yun. And kung mabawasan po sila ng numbers, dahil 13 sila, 11 sila, edi maghahanap na naman sila ng another 5 para to get 16. Supposing that these 11 remaining sa part ng camp ni Gatchalian will do a block voting for conviction. Supposing lang, no? So, they need another 5. Now, suppose kung pinagkukulong nila at wala na ring iba, that's the consequences of this particular action. This is the consequences of what's happening when this administration is politically persecuting those opposing it, no? Opo, yung House prosecutors ay gumawa pa ng AVP. Nakita mo 'yun, attorney, meron palakad-lakad. Meron sila yung visual presentation, no? Na talagang matapang sila. Di ko lang alam kung para saan 'yun. No, pang mind conditioning. Ang nakabasa ko kasi puro tawa kasi. So parang para saan ba ito? Papogi points. Pero kahapon, after ng nangyaring pre-trial, ano ba 'yun? Tama ba? O pre-trial. Yes, pre-trial conference. Oo, after ng nangyari ng pre-trial, ngaw-ngaw sila ng ngaw-ngaw na para daw hindi siniseryoso. Saglit lang. Hindi ba kayo matutuwa nyo? Halimbawa, kung yun ang inyo pong, yun ang kanilang magiging pananaw doon sa kanilang magiging kalaban na parang hindi siniseryoso. Hindi ba plus points yan sa inyo? Bakit magagalit kayo? At bakit parang naiinis, attorney, nung masasabi mo dyan? Yeah, bakit kayo magrereklamo na if you think that the other party's evidence is weak, dapat maging happy kayo. Okay, with respect doon sa kanilang ABP po, well, optics yun. No? I hope lang yung paggawa ng ABP na yun, hindi pera ng taong bayan ang ginamit, ha? Dapat personal nila yun. Kasi Correct. kung ilan ang millions na naman ginastos doon, for what? For that optics na yan. Pasok na sila. Hindi po ito wedding ceremony na kailangan po natin ng ABP. This is a serious matter Correct. for a proceedings that would, an impeachment proceeding to remove the second highest official in the land. No? So, after the pre-trial conference, noon nga na-notice ko, maraming press conference, nagsasalita sila, which I believe they should have that done. Bakit? Kasi, pending na po ang kaso, and sub judice po hindi ka dapat magsalita Ingay. ng mga bagay na Correct. ganyan. Kaya nga, ang hingi ko sana sa impeachment court, dapat may gag order na hindi na kayo magawa ng ganyang mga comments. Okay, now reading that comments, if you think that it is favorable to you, bakit kayo magreklamo? If the person is committing such mistakes, well, do not stop that person. O kung ang defense is that committing Correct. that mistake, pabayaan mo, you should be happy with that. But it appears, galit sila. Mayroon pang term na tunuglata, ano pa ba yun, wala daw basihan. Well, you have to remember, minsan naguguluhan ako, lalo ito kay Representative Rene Ko. Sinasabi niya, tunuglata, at the same time, wala daw affirmative defense. Sometimes hindi ko maintindihan kung she understands what is affirmative defense, no? Ang affirmative defense po is actually parang admitting the offense charge, but they are saying that hypothetically admitting it should be dismissed because of certain factors, no? Lack of jurisdiction, blah, blah, blah. Yung affirmative defense is tantamount to Ang motion galing to nitong dismiss, attorney no? na ito, no? Ang sabi dapat siguro, wala silang specific denial or specific defense, sincere or negative defense, no? Yan po ang dapat na hinahanap nila. Now, whatever the defense that the defense team would do, kanila po yung prerogative. Huwag nila pakialaman. Pakialaman po nila ang ebidensya nila, di ba? Kasi po, ganyan natataranta sila. To make the long story short, natataranta sila. Ang defense team ni BP Sara, kung sasabihin nila, nag-iingay sila kasi weak yung defense team, dapat nga matuwa sila. Pero hindi kasi ganyan ang nangyari, attorney. Nakita kasi nila na itong defense team ni BP Sara, hindi mo maluloko. Kahit anong mga gawa-gawa nilang ebidensya, gawa-gawa nilang mga aligasyon, no? Naka-counter dito sa defense team ni BP Sara. Yan ang tunay na nangyari. Kaya sila ngayon, kung ano-ano mga ipinalabas ng mga AVP. Di ba? Tama nga yung sinabi ni Attorney Raymond Bato. Ano sabi niya? Hindi naman ito wedding na meron pong prenup. Para silang nag-prenup doon eh. Meron pa silang ganyan. Seryosong bagay po ito, korte po ito. Tapos, kung mapapansin nyo, parang araw-araw na lang silang nagpapa-press con. Which is hindi yan tama.